Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa napakagandang gabi na nilikha mo po para sa bawat isa sa amin, Lord. Ito na naman po yung pagkakataon, Lord, na makatagpo mo kami sa iyo pong gawain, sa iyong banal na templo, Ama. Purihin ka, Lord God, sa kabutihan mo sa buhay namin. Sa maghapon, Lord, tinawid mo kami. Sa nagdaang mga araw, pinagpala mo kami, Panginoon. At sa gabi na ito, Lord, kami po'y lumalapit sa iyo, papakumbaba at hinahanap, Panginoon, ang iyong mukha sa kalagitnaan po namin sa gabi na ito. Lord, manguna ka sa iyong mga itatayo, sa aming pag-aawitan, sa pangangaral ng iyong banal na salita, Panginoon. Katagpuin mo po kami, aming Amang Diyos. At malayang kumilos ang iyong banal na Espiritu at kapangyarihan sa iyong pong banal na templo, Ama. Lord, nananabik kami, Panginoon, na makapiling ka sa gabi na ito, maparangalan ka, mapapurihan, Lord, sa katagumpayan ng iyong pong gawain. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuring pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Amen. Are you blessed today? Tingnan niyo ang mga pagmumukha ng mga katabi niyo. Pagod pa sa maghapong pagtatrabaho. Anyway, ganun pa man na hindi tayo dapat mapagod sa pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos. Amen. Naman ang ating mga nararamdaman, naman ang ating nadadama. Sabi nga sa awit sa kalungkutan man, sa saya ay papupurihan kita. So, dapat hindi tayo nagsasawang umawi. Magpuri sa ating Diyos. Amen? Sige, awitin natin. Di ko kaya mabuhay at di ako magsasawang umawi sa iyo. Praise God. Lumapit sa iyo, araw at gabi ng buhay ko. Ikaw ay susanais ko, tanging ikaw ang kalakasan, pag-asa at buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Isa pa. Sasawang lumapit sa iyo, araw at gabi ng buhay ko. Ikaw ay susanais ko, dahil ikaw ang kalakasan, pag-asa at buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Kahit saya-saya ng puso ko to, damang-damang lakas na galing sa'yo. Pag-ibig mo yung maapaw sa buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Sasawang lumapit sa iyo, araw at gabi ng buhay ko. Ikaw ay susanais ko, dahil ikaw ang kalakasan, pag-asa at buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Kahit saya-saya ng puso ko ito, damang-damang lakas. Damang-damang niyo ba? Amen. Pag-ibig mo yung maapaw sa buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Kahit saya-saya, kahit saya-saya. Tingnan ang katabi nyo.
Amen. Dahil naman natin ang lakas na galing sa Diyos, na galing sa iyo. Pag-ibig mo'y umaapaw sa buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Pagkalasay, kahit saya-saya ng puso ko ito. Damang-dama ang lakas na galing sa'yo. Pag-ibig mo'y umaapaw sa buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Di ko kayang mabuhay. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Di ko kayang mabuhay, Lord. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Hallelujah, hallelujah. Amen, Lord. Totoo po yung Panginoon, O God. Kung wala ka sa aming buhay, Panginoon, O God, baliwala ang lahat, O God. Kailangan ka namin, Panginoon, sa buhay namin. Ang pag-ibig mo, ang kalakasan nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaya, O Diyos, ang aming pagpupuri sa iyo, O God, ay walang hanggan. Ang aming pasasalamat sa iyo ay walang hanggan, Panginoon. Sapagkat dakila ang iyong katapatan sa aming Panginoon. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan, bawat sandali ikaw ay nariyan, tapat ka ng tunay. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan, bawat sandali ikaw ay nariyan, tapat ka ng tunay. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais kundi ang ibalik sa iyo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri sa iyo iaalay, walang hanggang pasasalamat sa iyo ibibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, tapat kailanpaman. Sa pawitin natin to, sa ito ang pagiging ng ating puso sa Kanya. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan siya. Sandali ikaw ay nariyan, tapat ka ng tunay. Sa bawat araw,
sa'yo'y binigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri sa'yo'y alay. Walang hanggang pasasalamat sa'yo'y bibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri sa'yo'y aalay. Walang hanggang pasasalamat. Yes, Lord. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. 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 Tapat kailan pa Tapat kailan pa napakabuti mo. Ika'y laging nariyan, di mo kami iniwan. Kay buti mo, Diyos, sa aming buhay. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Lord, walang hanggang papuri, walang hanggang pasasalamat, Panginoon. Ito ang tanging namin may bibigay sa iyo, Panginoon, mula sa aming puso. Sapagkat, O Diyos, dakila ang iyong kabutihan, dakila ang iyong katapatan sa aming Panginoon. Kami maaari ka namin iwan, Panginoon, pero ikaw, di mo kami iwan kailanman, Panginoon, sapagkat tapat ka sa iyong pangako sa amin, O Diyos. Ama, salamat sa kabutihan mo, salamat sa lahat, Panginoon, na pagkalinga mo sa amin araw-araw. Nararamdaman namin, nadadama namin, Panginoon, ang iyong tangkilang pag-ibig sa amin, O Diyos. Kaya nga po, wagas at puso, O Diyos, ang aming pasasalamat sa iyo at pagpupuri, Panginoon nga. Salamat po muli, O God, sa gabi ito, Panginoon. Kaya nga po, Lord, tunay Lord, ay naalay namin sa iyo ang lahat po ng pagsamba sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Yes. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Handa na po ba tayo makinig ng salita ng Panginoon? Handa na po ba tayong i-bless ni Lord sa gabi po na ito? Sige po, bago po ang lahat, inaayahan ko pong bawat isa na makibasa po kayo sa akin sa Lucas 10 verse 38 to 42. Sabi po sa salita ng Panginoon, nagpatuloy si Jesus at ang mga alagad niya sa paglalakbay at dumating sila sa isang nayon. May isang babae roon na ang pangalan ay Marta. Malugod niyang tinanggap sina Jesus sa kanyang tahanan. Si Marta ay may kapatid na ang pangalan ay Maria.
Naupo si Maria sa paanan ng Panginoon at nakinig sa itinuturo niya. Ngunit si Marta ay abalang-abala sa paghahanda niya. Kaya lumapit siya kay Jesus at sinabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo, na nakaupo lang diyan ang kapatid ko at hinahayaang ako ang gumawa ng lahat? Sabihin niyo naman po sa kanya na tulungan niya ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, hindi ka mapalagay at abalang-abala ka sa maraming bagay. Ngunit isang bagay lang ang kailangan at ito ang pinili ni Maria, mas mabuti ito at walang makakakuha nito sa kanya. Purihin po ang Panginoon. Sige po, saglit po tayong manalangin sa ating Diyos. Hallelujah, hallelujah, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita na ipapahayag sa amin sa gabing ito. Salamat sa kabutihan mo, salamat sa katapatan mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat narito ka, Panginoon, sinasamahan mo kami. At salamat sa banal mong Espiritu, Panginoon, na siyang tutulong sa amin na maunawaan ang iyong salita, na siyang magbubukas ng puso namin, ng aming isipan, Panginoon. Maraming salamat po at ako na iyong lingkod, Panginoon, na maghahatid ng iyong salita. Samahan mo ako, Panginoon, kasihan mo ako ng iyong banal na Espiritu upang maipahayag ko lamang ang nais mong sabihin sa bawat isa, Panginoon. Manguna ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan at itinitiwala namin sa iyo ang lahat ng ito. Salamat sa kapangyarihan ng iyong salita. Salamat sa kapangyarihan mo na siyang kikilos sa aming buhay. Purihin ka, dakilain ka, sambahin ka sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Actually, ito pong paksa po na ito, naituro ko na po ito sa mangga nung nakaraan. Pero gusto ko rin pong ibahagi po sa bawat isa po sa inyo at maninig rin po ng iba pang, syempre, makaabot po ng video po na ito. So, November na, mga kapatid, isang buwan na lang. Pasko na, isang buwan na lang, matatapos na naman yung taon. Sobrang bilis po ng mga pangyayari po sa ating buhay. Masasabi ba natin na na-survive na natin yung tough year? Masasabi ba natin na, okay, tapos na yung mabigat na taon na ito, matatapos na tong taon na ito? Masasabi po ba natin, okay na? Ang daming nangyari po sa taon po na to na hindi ko naman po alam ang mga pinagdaanan nyo. Siyempre, laging ang every year up and downs, may ups and downs po talaga ang buhay. So, and the best thing to do this year, to end this year, is to sit with Jesus. Yan po yung revelation ni Lord po sa akin nung nakaraan. Kanina, nung gumagawa po ako inaayos ko po ulit yung message ko po na to. Nireveal sa akin ni Lord, sabi ko, Lord, gusto mong ipaturo sa akin ito, pero sabi ko, nasa ano na kami, relationship goals na ang aming team. So, relationship goals na po kasi ang ating team, hindi na elevating faith. Kasi ito pong word po na ito is about elevation of faith pa rin po ito. Pero nireveal sa akin ni Lord na actually, anak, transition yan. So, the topic is not just about elevating faith. Connected din po ito sa team natin for this month na relationship goals. Bakit? Because having a relationship with Jesus is the only way to strengthen our faith. At wala na pong ibang daan doon. Wala pong ibang daan para lumakas ang ating pananampalataya kundi magkaroon ng relasyon, personal na relasyon sa Panginoon. Ngayong gabi po na ito, gusto kong i-elevate yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng connection po natin o relasyon po natin sa Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig at pag-upo. Ano pong ibig nyo sabihin? Pastora, bakit pag-upo ang sinasabi nyo pong gagawin natin ngayon? Ang title ko po kasi ngayong gabi is Sitting with Jesus. Kaya kung ano man po iniisip natin na gusto natin gawin, ano man yung gusto mong ikatayo, sana nag-CR na po tayo kanina, sabi mo sa katabi mo na huwag ka munang tumayo. Huwag ka munang tumayo, umupo ka muna. Yan. Gusto ng Panginoon Jesus na umupo muna po tayo, nakasama siya. Sometimes, the way to elevate our faith is not by doing more, but by sitting more. Again, sometimes the way to elevate our faith is not by doing more, but by sitting more. Minsan, ang paraan para umangat po ang ating mga pananampalataya ay hindi yung higit pang paglilingkod o pagkilos, kundi higit pa pong pag-upo kasama ang Panginoon. The world says, do more so you can achieve more. Ang sinasabi ng mundo, gumawa ka ng gumawa o maglingkod ka ng maglingkod para mas marami kang makamit.
Pero ano sabi ng Panginoong Jesus? But Jesus says, come and sit with me and you'll know the truth that will increase your faith. Pero ano sinabi niya? Halika, maupo ka muna sa akin. At doon ay mas malalaman mo ang katotohanan na magpapalago ng iyong pananampalataya. Alam niyo po ba na mas upo tayo ng upo sa presensya ng Panginoon, mas tumataas ang ating pananampalataya at mas tumitibay ang relasyon natin sa Panginoon. Because the more we get lower, the more He becomes higher. Sa bawat pagbaba natin sa Panginoon, mas tumataas siya sa buhay po natin. Kaya nga mga kapatid, kung gusto po natin makita ang kapangyarihan, kabutihan at kadakilaan ng Panginoong Hesus, dapat mas bumaba po tayo ng bumaba. So humility, makikita po natin dito, humility also plays an important role sa pagtaas ng ating pananampalataya. Ang pagpapakumbaba ay may mahalagang parte sa pananampalataya po natin. Sadly, tatanungin ko po kayo, sino ang idol ng churches ngayon? Si Maria o si Martha? Di ba hindi nyo masagot? Because we all know that we idolize Martha more than Maria and we're doing like Martha more than Maria. Yan po ang katotohanan ng maraming churches po ngayon and we are not accepted from it. We love serving more than whom we serve. Kaya marami po sa atin biglang nawawala sa paglilingkod kasi mas minahal nila yung paglilingkod nila. Kaya pag natisod sila sa kanilang paglilingkod, sa atin pong paglilingkod, nawawala po tayo. Pero pag mas mahal natin ang ating pinaglilingkuran, kahit anong pang dumang pagsubok po sa ating mga ministeryo, hindi tayo mapapabagsak po niyan. Hindi tayo mapapaalis niyan sa paglilingkod. Ang nakalungkot, mas mahal natin ang paglilingkod kaysa pinaglilingkuran natin. And yun po yung problema kung bakit hindi na lumalago ang pananampalataya ng bawat Kristiyano. Because we trained ourselves. Sinanay po natin ang ating sarili na mas maglingkod kaysa makinig at umupo kasama ang Panginoon. And the only elevator of our faith is Jesus, which is tinuro ko po dito sa baliwag naman yan, yung elevator of faith. Ang nakakapagpataas lang ng ating pananampalataya ang Panginoong Hesus. Ang nagpapalago ng pananampalataya natin ay walang iba kundi siya. Pero kadalasan, mas pinipili po nating palaguin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating mga sariling gawa. Sa nabasa po natin sa Luke 10 kanina, habang albala si Martha sa paghahanda, si Martha ay umupo po kasama si Jesus. Pero anong sabi ng Panginoong Jesus? Balikan po natin sa Lucas 10. Ngunit isang bagay lang ang kailangan at ito ang pinili ni Maria. Mas mabuti ito at walang makakakuha nito sa kanya. Hindi sinabi ng Panginoong Hesus na masama si Martha, masama ang ginawa ni Martha, pero anong sabi ng Panginoong Hesus? Mas mabuti ang ginawa ni Maria. Dahil ang pananampalataya ay hindi po nagsisimula sa paggawa, kundi sa relasyon o intimacy sa Panginoon. Bago po tayo pumunta sa points po natin ngayong umaga na ito, gabi po na ito. Baka may nagtatanong po sa isip nila kung ano po yung sinasabi sa James 2 verse 17. Faith without works is dead. Gayun din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Di ba parang kung iisipin po natin, parang it's very contradicting. Parang hindi tugma, parang nagkokontra sila sa isa't isa. Pero actually, mga kapatid, hindi po siya pangongontra. Hindi po silang contradicting. It completes each other. Alam niyo po, bawat mababasa niyong verse sa Biblia, lagi po yung parang contradicting. So, it's important that you read both sides. Kaya nga po, kailangan binabasa talaga natin ang buong ating Bible para ma-realize po natin kung ano po yung pinapatungkulan lagi ng Panginoon o ng Diyos sa kanyang mga salita. Kumbaga, bumabalansi po itong verse po na ito sa ating pong pananampalataya. Habang si Maria, pinapakita niya yung kahalagahan ng pag-upo sa paanan ng Panginoong Hesus, pinapakita din naman po ni Martha ang pananampalataya sa pamamagitan ng gawa. So, parehas kailangan. Both are needed. Parehas itong kailangan sa ating buhay. Pero dapat in the right order. Again, dapat in the right order. O tamang pagkakasunod. Ito po yung truth na dapat po nating malaman. Ang pananampalataya po ay nabubuo lamang sa pamamagitan ng pag-upo sa paanan ng Panginoong Hesus at pagkilala sa Kanya. Pagkatapos nito, dapat nakikita naman po ito sa ating pong mga gawa. So, faith is formed in sitting, then shown in serving.
Nakikita dapat sa ating mga kilos, pero nabubuo siya sa pagpupo natin sa presensya sa Panginoon. We sit before we serve. We don't serve to replace sitting. Umuupo muna tayo sa presensya ng Panginoon bago tayo maglingkod. Hindi tayo naglilingkod para palitan ang relasyon natin sa Panginoon. Again, umuupo tayo sa Panginoon bago tayo maglingkod. Hindi tayo naglilingkod para palitan ang ating pag-upo sa Panginoon. Hindi porke tayo ay naglilingkod, ay hindi na po tayo makikinig at magbabasa ng salita ng Diyos. Hindi po pwede yun. Kailangan balanse ang lahat po sa ating pong buhay Kristiyano. Hindi pwedeng, okay na, nakapaglingkod na ako, hindi na ako mananalangin, hindi na ako magpe-pray, hindi na ako magbabasa. Nakapaglingkod naman na ako eh. And I think that's enough. But hindi mga kapatid. Kasi nga, sabi ko nga po kanina, we need to be in the right order. So dapat, lumapit muna tayo, isip muna natin si Lord bago ang ating paglilingkod. Marami sa atin gusto natin ang paglilingkod pero hindi ang pakikinig. Hindi ang pagbabasa ng salita ng Diyos. At kapag ganyan ang ugali po natin, tanungin natin ang sarili po natin, kanino talaga tayo naglilingkod? Sa ating sarili o sa ating Diyos? At ngayon pong gabi po na ito, tayo po ay magiging si Maria. At sasanayin po natin ang sarili natin na maging si Maria. Meron lamang po tayong 4 points ngayong gabi po na ito. So 4 points on how sitting with Jesus elevates our faith. Number 1, sitting with Jesus elevates our focus. Sitting with Jesus elevates our focus. Sabi po sa Lucas 10 verse 40 to 41, ngunit si Marta ay abalang-abala sa paghahanda niya, kaya lumapit siya kay Jesus at sinabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na nakaupo lang dyan ang kapatid ko at hinahayaang ako ang gumawa ng lahat? Sabihin niyo naman po sa kanya na tulungan niya ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, hindi ka mapalagay at abalang-abala ka sa maraming bagay. Winelcome ni Marta ang Panginoong Hesus sa kanyang tahanan, pero na-miss niya yung moment na makapiling ang Panginoon. Pansinin niyo, di ba? Nandun na ang Panginoong Hesus sa kanyang tahanan. Pero she missed the moment to be with Jesus. At sana hindi tayo maging gano'n. Hindi natin ma-miss yung moment kasama ang Panginoong Jesus. Sometimes we are like Martha. We are serving for Jesus, but not with Jesus. Naglilingkod tayo para kay Jesus, pero hindi kasama si Jesus. Nagigets niyo po ba? Ang hilig kasi natin maglingkod eh. Gusto sinasabi natin na yung paglilingkod natin, Lord, para sa iyo to. Pero nasan ang Panginoon doon sa ating paglilingkod? And one thing about God, one thing I learned about Jesus, is He always want to be involved in everything we do. Gusto niya lagi siyang kasali sa lahat ng ating ginagawa. Yung atensyon ni Marta ng mga panahon po na yon, wala sa Panginoon. Kalat-kalat, it was scattered. Kalat yung attention niya. Imagining po yung situation ni Marta nung time na yun. Siguro hindi siya magkanda o gaga sa kung anong unahin niya. Magluluto ba siya? Maglilinis ba siya? Magwawalis ba siya? Maghahain ba siya? Ang daming tumatakbo sa isipan niya. Katulad ni Marta, ganyan rin po tayo. Pagdating po natin sa church, parang hindi natin alam kung anong unahin natin. Mag-aayos ba tayo ng upuan? Maglilinis ba tayo? Ano bang gagawin natin? It was scattered. Kung nasaan-saan po yung ating isipan, yung attention po natin. Kaya kung may katabi mo, nasan ba yung attention niyan? Baka nasa alapaap yung attention ng katabi mo. Mukha bang distracted yung katabi mo? Mukha bang nasa Garden of Eden yung katabi mo? Naglalakad yung isipan, yung kanyang kaluluwa? Tapikin mo. Nasaan yung attention niyan? So we love the Lord. We love the Lord. No questions. We love the Lord. But our minds are distracted. Distracted po yung ating isipan. Mahal natin ang Panginoon, pero nasaan ang isipan natin sa oras na ito? Yung iba, siguro sa atin, ang isipan nila nasa trabaho nila, nasa pag-aaral nila, nasa mga deadlines nila na dapat nilang tapusin, sa mga relasyon nila, o iniisip nila yung ministry nila. Common, alam niyo po ba, common sa ministry kapag anniversary or joint fellowship. Ito po pon-pon po. Common sa ministry kapag anniversary o joint fellowship, pansinin nyo, nagpipreach pa si pastor, pero yung isip natin, nasa na yung pagkain? Nakapasok na ba? Nakahain na ba? Nakaready na ba? Di pa nananalangin si pastor?
conclusion pa lang, nagkakagulo na sa likod. Hindi alam kung kailan ihain, paano ba magtitigil-tigil sa ba tayo ng linya. Yung komunyon, nasa na yung komunyon? Naisali na ba yung Diyos? Naipamigay na ba, di ba? Sobrang scattered. Wala sa focus yung isip natin kung nasaan sa ang bagay. But imagine Jesus. Si Jesus yung nakatayo sa harapan niyo ngayon. Anong gagawin po ninyo? Uunahin ba nating hainan siya ng pagkain? O uunahin nating makinig sa kanyang paanan? Uunahin natin lumapit sa kanyang presensya? Imagine nandito si Jesus. Lahat ba tayo kukuha ng pagkain para ibigay sa kanya? He is Jesus. Sanay nga siya mag 40 days fasting eh. Hindi naman niya hinihintay na kainan mo siya. Hinihintay niya lumapit ka sa kanya. Because kung tayo, uhaw tayo sa presensya, uhaw ang ating kaluluwa sa presensya ng Panginoon, Jesus is also hungry for our souls and our hearts. Uhaw ang Panginoon sa paglapit natin sa Kanya. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. And that is Jesus wants from us. Hindi aangat yung ating pananampalataya kung yung focus po natin ay nasa mga alalahanin po natin. Pero kapag umupo po tayo sa presensya ng Panginoon, yung pananampalataya natin mas umaangat kaysa sa mga problema ang iniisip po natin. Ano pong sabi sa Hebreo 12 verse 2? Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng ating pananampalataya mula sa simula hanggang katapusan. Parang katulad lang po yan sa camera. Pag nagpipicture tayo, pag hindi po nakafocus yung camera, malabo yung picture. Kahit gaano kaganda yung picture mo, yung pinipicturean mo, yung background ng pinipicturean mo, malabo yan, pangit. Ganon din po sa ating pananampalataya, kung hindi si Jesus, kung hindi ang Panginoong Jesus, ang focus po natin, malabo po ang direksyon po natin. Kahit gaano kagaling sa paglilingkod, kahit gaano tayo kagaling sa pagtatrabaho, kahit gaano tayo kagaling sa ating pag-aaral, kung hindi ang Panginoong Jesus ang ating focus, malabo ang resulta ng lahat ng bagay. Walang patutunguhan. You can achieve everything in this world. Nakita niyo po, di ba? Yung mayaman, magpapayaman sila ng papayaman. Kasi ang totoo nun, hindi nila alam ang direksyon ng kanilang buhay. Malabo yung future nila. You can have everything in this world, pero ang buhay mo malabo pa din. Kaya nga, napakahalaga ng relasyon natin sa Panginoong Hesus na siyang nagpapalinaw ng ating buhay. So, kailan yung huling pagkakataon na tayo ay lumapit sa Panginoon, na talagang nagsinik natin ang Panginoon, talagang hinanap natin ang presensya ng ating Diyos. Diyan po nagsisimula yung clarity. Diyan nagsisimula po magkaroon ng kalinawan po ang ating pong mga buhay. Because faith elevates when focus is refined. Umaangat ang ating pananampalataya kapag malinaw ang focus po natin. And number 2, sitting with Jesus elevates our intimacy. And po, very connected po sa ating pong theme din ngayon pong November and December. Sabi po sa Lucas 10 verse 39, si Marta ay may kapatid na ang pangalan ay Maria. Naupo si Maria sa paanan ng Panginoon at nakinig sa itinuturo niya. Umangat ang pananampalataya po ni Maria, nag-elevate ang kanyang faith dahil meron siyang nakipag-connect siya. Kumonek siya sa Panginoon at umupo siya sa paanan ng Panginoon. So, Maria didn't let busyness replace closeness. Sana tayo rin po. Hindi niya hinayaang mapalitan ng kaabalahan yung relasyon niya sa Panginoon. Hindi siya pumayag na unahin yung mga kaabalahan niya sa buhay sa presensya ng Panginoon kaysa sa presensya ng Panginoon. Sometimes we are so busy doing things for God that we forget to be with God. Minsan masyado tayong abala sa ginagawa natin para sa Panginoon at nakakalimutan na natin kasama natin o makasama natin ang Panginoon. Pero mas interesado ang Diyos sa puso mo, puso po natin, kaysa sa mga ginagawa natin. Do you think God is much more interested in your serving, sa pagsaserve mo, kaysa sa puso mo? No. Interesado ang Panginoon sa ating puso. At sana katulad ni Haring David, yung puso po natin sa ating Diyos. Ano po ang sabi niya sa Salmo 27 verse 4? Isang bagay ang hinihiling ko sa Panginoon. Ito ang tanging ninanais ko, na ako'y manirahan sa kanyang templo habang ako'y nabubuhay. Upang mamasdan ko ang kanyang kadakilaan at hilingin
ang kanyang patnubay. Pansinin niyo, hindi niya sinabing gusto kong manirahan sa inyong templo habang ako'y nabubuhay upang maglingkod para sa iyo. Hindi naman siya doon nag-end up eh. Ang sabi niya, upang, naka-highlight yan. Sabi po dito, upang mamasdan ko ang kanyang kadakilaan at hilingin ang kanyang patnubay. He wants to seek God all the days of his life. He wants to sit with God. Daanan po natin saglit yung patungkol po dun sa babaeng Samaritana naman. Nung isang ordinaryong hapon, habang naglalakbay po ang Panginoong Hesus kasama ang kanyang pong mga alagad, may nakita po siyang babaeng Samaritana doon sa may balon na kumukuha ng tubig. Yung babaeng Samaritana po na ito, marami siyang pinagdaanan sa buhay niya. Broken siya, rejected siya, pagod na siya sa kanyang buhay. Nung nilapitan po siya at kinausap ng Panginoong Hesus, ano pong ginawa niya? Nakinig siya sa Panginoong Hesus. Hindi siya naging aligaga. She didn't perform, she didn't impress the Lord, she paused. Huminto siya sa kanyang mga ginagawa. Huminto muna siya sa kanyang pag-iigib. Noong una, inalok niya ang Panginoon, pero nagsalita kasi ang Panginoon, so tinigil muna niya. At nung time na kausap niya ang Panginoong Hesus, sobrang honest niya po sa Panginoon. Kasi nga, kumonek siya sa Lord eh. And ganun din ang gusto ng Panginoon po sa atin na maging honest tayo sa Kanya, na kumonek tayo sa Kanya. Sobrang honest po nung Samaritana na ito. Nakakatawa nga po kasi nung binabasa ko yung pangyayari po na ito. Kasi sabi po ng Samaritana sa Panginoong Hesus, wala akong asawa, sabi niya. Tapos, siyempre nakakatawa yung response ni Lord. Sabi niya, tama, wala kang asawa kasi 5 asawa mo. Diba? Kung na-imagine ko yun, parang, kung ako yung Samaritana, parang sasyak ako. Parang magaganon ako. Kasi parang, how did you know? Parang, bakit mo alam? Sino ka? At doon niya na-realize, nakausap na niya ang Panginoong Hesus, ang Mesaya. Siguro po, kung tayo yung nasa sitwasyon na yun, siguro tuloy tayo sa pag-igib. No? Kasi kailangan natin ng tubig eh. Pero sana po katulad tayo ng Samaritana, naihinto natin at makikinig po tayo sa Panginoong Hesus. Ang point is, pansinin po ninyo, doon nag-level up yung pananampalataya ng Samaritana. Doon siya nagkaroon, actually, doon nag-birth out yung kanyang faith nung nakausap niya ang Panginoong Hesus. Anong ginawa niya pagkatapos niya makipag-usap sa Panginoong Hesus? Di ba dali-dali siyang pumunta ulit sa kanyang bayan? Iniwan niya pa nga yung inigip niya eh. Ganun ang gusto ng Panginoon na iwan mo muna yung mga bagay na pinagkakaabalahan mo at tumakbo ka. Ipagkalat mo ang naranasan mo. Ipagkalat mo ang pag-ibig ko sa'yo. Ipagkalat mo na pinatawad na kita. At yun po yung elevation ng pananampalataya po ng Samaritana na sana nararanasan rin po natin. At mula po noon nung nakausap ng Samaritana ang Panginoong Hesus, talagang hindi na siya tumitigil sa pagkakalat na nakausap niya ang Mesaya. Yung ating pakikinig at pakikipag-usap sa Diyos, yung ating intimacy, pakipagniig natin sa Panginoon, kita niyo po kung ano pong nadudulot niyan. Katulad po ng babaeng Samaritana, tataas din ang pananampalataya po natin kung tayo ay kasama, kung tayo po ay sumasama sa Panginoon at kasama natin sa ating buhay ang Panginoong Hesus. Naranasan niya ang habag, naranasan niyang biyaya, naranasan niyang kaligtasan. Tayo rin naranasan po natin iyon. Kaya nga, umupo tayo sa paanan ng Panginoong Hesus para mas maunawaan natin siya. Sabi po sa Juan 4 verse 14, ngunit ang sino mang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na kailanman mauuhaw dahil ang tubig na ibibigay ko ay magiging tulad ng isang bukal sa loob niya na magbibigay ng buhay na walang hanggan. When she sat with Jesus, her shame turned into salvation. Kaya nga kung ano mang iniisip mo sa mga nakaraan mo, mga past mo, mga kasalanan mo noon, sa pag-upo mo sa Panginoon, yung mga kahihiyan na bitbit po natin, nagiging kaligtasan. Her empty jar became a testimony of overflowing grace. Yung banga niya na walang laman ay naging patotoo ng nag-uumapaw na habag at biyaya ng Diyos. Kaya nga, kung ano man, kung may empty jar man tayo sa oras na to, it will become a testimony of overflowing grace kapag lumapit tayo sa presensya ng Diyos. Sabi nga po sa Romans 10 verse 17,
Sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo at maririnig lang niya ito kung may mangangaral sa Kanya. Kaya nga mga kapatid, mahalaga na nakikinig tayo at nangangaral rin ng salita ng Diyos. Dahil sa pakikinig ng Kanyang salita, nagsisimulang lumago ang ating pananampalataya. Parang sa cellphone lang po yan. Kahit gaano kaganda ang cellphone mo, mauubos at mauubos ang battery niyan kung hindi mo i-charge. At ganoon rin po sa buhay po natin. Ang pag-upo sa presensya at paglapit sa presensya ni Jesus ay ang ating personal charging station. Sa Panginoon po tayo kumukonek para mag-charge. At kapag wala ito o walang Panginoon po sa ating buhay, our faith runs low o nauubos ang ating pananampalataya katulad ng baterya. Alam niyo po, sa katahimikan, doon pinupuno ng Panginoong Jesus ang ating pong mga buhay. Doon tayo feel ni Lord. Para tayong isang banga na walang laman at kailangan lang po natin lumapit at mag-charge kay Lord. And then, mafu-full na po ulit tayo. Pupunuin na po tayo ulit ng Panginoon. Hindi mo kailangan magpagod. Hindi natin kailangan magpagod na mag-igib para lang mapunan tayo. Ang kailangan ay umupo at manahimik kasama ang Diyos. Faith is built not in movement, but in moments with Him. So number 3 po, sitting with Jesus elevates our perspective. Sabi po sa Lucas 10 verse 42, ngunit isang bagay lang ang kailangan at ito ang pinili ni Maria. Mas mabuti ito at walang makakakuha nito sa kanya. Ang paglilingkod ay mabuti, pero mas mabuti ang pag-upo kasama ang Panginoong Jesus. Alam niyo po, tuwing binabasa ko po yung kwento ni Maria at Marta, nakakaramdam ako ng parang rest. Nakakaramdam ako ng kapahingahan sa presensya ng Panginoon. And God wants us to rest with Him. Parang sa totoong buhay lang po yan. Anong mas masarap sa pakiramdam? Magtrabaho o umupo? Kung kikita ka lang, di ba, nang nakaupo. Uupo na lang ako. Ba't pa ako magtatrabaho? And yun yung sinasabi ni Lord. Na binibigyan kita ng pagkakataong mamahinga kasama ko. Mamahinga sa presensya ko. Pero mas pinipili mo, mapagod. Kaya naman, nabiburn out po tayo. Kaya nga po, ang nais ang Panginoon, magpahinga ka sa presensya niya. Dahil anumang makukuha natin sa pag-upo natin sa kanyang presensya ay hindi mananakaw ni naman. Kapag puro tayo kilos at gawa lang nang hindi umuupo sa presensya ng Diyos, the enemy can take away, again, the enemy can take away the joy in serving. Mawawala yung saya natin, yung kagalakan natin sa paglilingkod. The enemy can make us feel burnt out. Makakaramdam tayo ng kapaguran sa ating paglilingkod. Kaya nga po, sa priestly team, nasimulan po namin na bago kami mag-practice talaga, magde-devotion muna kami. Kasi mas mahalaga na makapagpahinga kami o makarinig kami ng salita ng Diyos bago ang aming paglilingkod. Kaya nga, di ba, every time na bago tayo tumayo, nagde-devotion muna tayo, lumalapit muna tayo sa Panginoon. Then, mabago yung perspective po natin. Sitting comes first before serving. Sabi ko nga po kanina. Danan po natin yung kwento po ng transfiguration o yung pagbabagong anyo po ng Panginoong Hesus sa Matthew 17 verse 1 to 8 na hindi ko na po babasahin dahil mahaba. Ano nyo na lang po, basahin nyo na lang po. Ito po yung time na dinala ng Panginoong Hesus yung best trio niya. Sino yung best trio niya? Si James, si Peter, at si John. Dinala niya po itong tatlo na ito sa isang mataas na bundok. At habang nung nandoon po sila, nakita po nila yung kadakilaan ng Panginoong Hesus. Nag-iba yung mukha ni Hesus, naging sobrang liwanag, parang araw, yung damit niya puting-puti, parang dinaigpay Ariel, di ba? Tapos nandoon din si Elias at si Moises. Yun po yung nakakatuwa din, kasi bumaba din ang presensya ni Elias at ni Moises. At syempre, itong si Peter, sobrang na-excite po siya sa nakita niya, kaya gusto niyang magtayo ng 3 kubol. Gusto niya pong magtayo ng 3 tents para kay Jesus, kay Elias, at kay Moises. Excited siya. Pero anong sinabi ng Diyos? Mateo 17 verse 5. Habang nagsasalita pa si Pedro, nabalot sila ng nakakasilaw na ulap. At may narinig silang tinig mula sa mga ulap na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Anong tinuturo ng Diyos sa kanila?
Before you build, behold. Before you act, adore. Bago ka gumawa, tingnan mo muna ang kadakilaan ng Diyos. Bago ka kumilos, sumamba ka muna sa Panginoon. Minsan dadahilin talaga tayo ni Lord sa isang lugar na tayo at siya lang. I-isolate talaga niya tayo minsan, hindi para parusahan tayo, kundi para maiba po ang ating mga pananaw. Parang pag tayo po nasa eroplano, di ba pag patas ang eroplano, lumiliit ang lahat ng bagay sa lupa. Ganoon rin sa atin pong pananampalataya. The higher our faith elevates, the smaller your problems seem. Habang tumataas ang ating pong pananampalataya, mas nagiging maliit ang ating mga problema. Because the closer we are to Jesus, the clearer we see. Mas malapit tayo sa Panginoong Hesus, mas nagiging malinaw ang ating pong mga pananaw. Ano pong sabi sa Isaiah 40 verse 31? Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila gaya ng isang agila, tumakbo man sila ay hindi mapapagod, lumakad man sila ay hindi manghihina. Kapag umupo po tayo sa paanan ng Panginoong Hesus, naiiba na yung pananaw po natin. Nakikita natin yung pagsubok at problema natin sa POV ni Lord. Kaya kung maliit ang tingin ng Panginoon sa problema mo, magiging maliit na rin ang tingin mo sa problema mo. Ganito iniaangat ng Panginoon ang pananampalataya natin kapag tayo umuupo sa presensya niya. When our faith sits higher, our fear sits lower. Kapag tumataas ang ating pananampalataya, ang ating mga takot ay bumababa. And lastly, sitting with Jesus elevates our transformation. Sitting with Jesus elevates our transformation. Juan 12 verse 3, sabi po dito, kumuha si Maria ng kalahating litro ng mamahaling pabango na gawa sa halamang nardo. Ibinuhos niya ito sa paa ni Jesus at pinunasan ng kanyang buhok at humalimuyang ang pabango sa buong bahay. Ito rin po yung same na Maria na binabanggit sa Luke 10. So the one who once sat on his feet, now worshiping at his feet. Ang babae minsan umupo sa presensya ng Panginoon ay naglilingkod at sumasamba na ngayon sa Panginoon. Nakita niyo po, nauna muna ang paglapit niya sa Panginoon bago yung kanyang paglilingkod. Because the more we sit with Jesus, the more our faith changes us. Mas umuupo tayo sa presensya niya, mas pinapalaki niya ang ating pananampalataya. Sabi po sa 2 Korinto 3 verse 18, at dahil naalis na ang takip sa ating isipan, nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon. At ang kapangyarihan ito ay mula sa Panginoon na siyang Espiritu. Ang siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo ay maging katulad niya. At ang pag-upo po sa presensya ng Diyos ay nag-aalis ng takip sa ating isipan, kaya lumilinaw ang lahat ng bagay sa presensya ng Panginoon. Pansinin niyo po, pag lagi niyo kasama yung tao, nagkakahawig kayo. Payag ka. Payag ka ba? Kahawig mo na yung katabi mo, lagi mong kasama. O sino ba lagi mong kasama? Pati sa pagkilos, sa mga prinsipyo niyo sa buhay. Di ba nagkakamukha na kayo? Kaya pag palagi natin kasama ang Panginoon, nagiging katulad na natin siya. We are becoming more like Him. Nagiging mapagmahal, mas mapagmahal na tayo, mas mapagpatawad tayo, mas nagiging payapa tayo, mas nagiging matatag po tayo. At ito na po yung rurok ng ating pananampalataya. Ito na yung matured faith po natin. Not just faith that move mountains, but faith that reflects Jesus. Pananampalataya na hindi lang nagpapakilos ng mundo, kundi pananampalatayang nagpapakita kung sino si Jesus sa buhay natin. Balikan natin yung James 2 verse 17. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na kagawa. Faith that sits will eventually stand. Yan po yung pinaka-revelation sa akin ni Lord John. Faith that sits will eventually stand. Ang pananampalataya na marunong umupo sa Panginoon ay kaya nang tumayo. Kayang tumayong mag-isa sa gitna ng anumang pagsubok balang araw. Mary sat first, then she served. Umupo muna si Maria, saka siya naglingkod. Because sitting with Jesus fuels the works that prove faith is alive.
Yung pag-upo sa presensya ng Panginoong Hesus, yung nagtutulak sa atin para maglingkod, hindi po baliktad. So faith without work is dead. That's correct. But works without sitting are empty. Patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa, pero ang gawa na walang pananampalataya ay walang kabuluhan at walang saysay. Kapag puno po tayo ng presensya ng Diyos, natural lang na lumalabas po sa ating gawa at pananampalataya. Conclusion na po tayo. Sabi po sa Lucas 10, verse 41 to 42. Marta, Marta, hindi ka mapalagay at abalang-abala ka sa maraming bagay. Ngunit isang bagay lang ang kailangan. Yun po ang sinasabi sa Lucas 10, 41-42. At yung isang bagay na tinutukoy ng Panginoong Hesus na kailangan natin ay ang kanyang presensya. Umupo sa presensya ng Diyos. Because when we sit with Him, our focus is elevated, our intimacy is deepened, our perspective is widened, and our faith is strengthened. Sabi po sa Salmo 84 verse 10, ang isang araw sa inyong templo ay higit na mabuti kaysa sa 1,000 araw sa ibang lugar. At pinili ni Maria ang isang bagay po na ito, hindi tumayo, hindi tumakbo, upo po sa presensya ng Panginoon. At anong sinabi ng Panginoong Hesus? Walang makakakuha nito sa Kanya. The higher our faith goes, the lower our hearts must bow. Mas tumataas ang ating pananampalataya, mas yumuyukod tayo sa Panginoon. The stronger we stand when we learn to sit with Jesus. Mas tumatatag tayo mentras umuupo po tayo sa presensya ng Panginoon. At sa oras po na ito, pinapaalala po sa atin ng Panginoon na nandyan lang siya at sinasabi niya sa atin, anak, come sit with me. Umupo ka kasama ko, lumapit ka muli sa akin. At sa pagtatapos po malapit nang matapos ang taon na ito, let's sit with Jesus. Iupo po natin. Alam niyo po, pag umupo po tayo sa end of the year na to, sa dami nang nangyari, magpahinga ka, upo ka sa presensya ng Panginoon. Yung pasok ng bagong taon mo, ang sarap. Kasi alam mo may revelation si Lord, alam mo may gagawin ng Panginoon, at alam mo kasama mo ang Panginoon. At sapagkat sinamahan niya tayo sa buong taon na lumipas po na ito. Purihin po ang Panginoon. Minsan po tayong manalangin sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Salamat sa iyong salita, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo. Salamat, Panginoon, dahil pinapataas mo ang aming mga pananampalataya. Salamat, Lord God, dahil ayaw mo kaming mawalay sa piling mo. Lagi mong pinapaalala sa amin na mas mahalaga ang paglapit sa iyo, mas mahalaga ang pagpupo sa presensya mo, Panginoon. Lagi mong pinapaalala sa amin na nariyan ka palagi para sa amin at ang nais mo ay aming mga puso, Panginoon. Kaya sa gabi na ito, binibigay namin muli sa iyo ang aming mga puso na ito, ang aming mga kaluluwa, Panginoon. Gamitin mo ito, Panginoon. Gamitin mo kami ayon sa nais mo, Panginoon. Matunghayan mo ang aming puso na tunay na nauuhaw sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa salita mo sa gabi na ito. Minsan pa ay inaalay namin sa iyo at binabalik ang pinakamataas na papuri, pagdakila at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ng Panginoon sa buhay ng kasaramahan. Totoo niyan, mga kapatid, mayaman po sa aral. Ito pong kwento na nangyari po sa magkapatid na Maria at Marta nang dalawin po sila ng ating Panginoong Yesus. At ako ay marami pong natutunan at nadagdagan ang aking pong kaalaman. Gusto ko pong i-share din sa inyo. Sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, marami po na ang Kristiyano ang may Martha syndrome. Prevalent po yan sa panahon ngayon sa maraming Kristiyano. We love working instead of resting in the Lord. We love standing instead of sitting. We love talking instead of listening. Kita nyo si Maria, hindi naman na siya nagsalita. Sino yung nagsalita? Madaldal. Si Marta. Pinagalitan pa ang Panginoon.
Isa pa mga kapatid, it is not how we serve, but whom we serve. Si Martha, nakafocus siya doon sa ginagawa niya, hindi kay Lord. It is not how we worship, but whom we worship. It is not how or what we give, but to whom we give it. Amen ho ba? So sa lahat ng ating pong paglilingkod mga kapatid, magiging makabuluhan lang po yan at buhay sa atin at tatanggapin ng Panginoon. Kung ginagawa po natin yan para sa Diyos, hindi para sa ginagawa lang natin. And the more we focus on what we do, we start to remove our eyes to whom we serve. Ganon nangyari kay Martha. Nawala na yung paningin niya sa Panginoon. Nandun na sa kanyang ginagawa. Actually, wala talaga. Dahil nandun siya sa kusina. Wala siya sa living room. No? At yun yung moment na ang Diablo po ay hinihintay sa mga Kristiyano. Yun yung moment na ang Diablo po ay umatake. Kita nyo, ano nangyari kay Martha? Di ba inatake siya ng espiritu ng inis, ng inggit, di ba? Ng irita, pagka-irita. Irritable sa buhay. Alam niyo mga kapatid, hindi naman ho inaalis ng Diyos yung ating pong, o binabaliwala niya yung ating pong paglilingkod, yung ating service, yung ating ministry sa Kanya. Pero, yung mga yan should always next to our intimacy with Him. Amen. Should always next to our fellowship with Him. To our relationship with Him. Dapat ganun po mga kapatid. Ang isang bagay po nakita ko rito, kaya si Martha po ay ganung aligaga. Hindi naman po trato niya kay Jesus ay family guest. Nakita niya, di ba? He treated Jesus as their guest. Tayo mga kapatid, guest ba si Jesus sa puso niyo, sa buhay niyo? Or family? Na nasa atin na lagi. O yung pagkalang kailangan siya, bisitahin mo naman ako, Lord. Ganun. Hindi ganun si Lord sa buhay natin. Amen? Dapat. Hindi ganun. Dapat po ay family na siya, na lagi natin siyang iniisip, ini-welcome, iniisip na lagi tayong aware na dyan sa tabi natin. Nakasama po natin, mga kapatid. Our relationship with God goes deeper, not through serving Him, but through seeking Him. Yung ating pananampalataya, yung ating relasyon sa Panginoon ay lumalalim hindi sa magitan ng service natin o paglilingkod, kundi sa magitan ng ating paghahanap, pagsisik kay Lord lagi sa ating pong buhay. Kaya yung posture po ni Mary as she listens to Jesus, pinapakita niya yung kanyang deep, earnest desire to know Him more. Kaya ang question mga kapatid, are we like Mary or Martha? Mary na yung meron pa tayong earnest desire to seek Him, to know Him, to have fellowship with Him? Or are we like Martha na mas abala tayo sa gawain sa loob ng church? Mas abala tayo sa pagiging worker ng sa gawain ng Panginoon, sa pagiging pastor, sa pagiging leader ng ministry? Hindi ho, mga kapatid, may pagpapalit yung pong relasyon natin sa Diyos sa atin hong paglilingkod sa Panginoon. Tandaan po natin yan. Amen? Mas malaki ho ang pagpapala at pakinabang matatanggap po natin sa ating hong patuloy na pakikipagniig, pakikipag-ugnayan, paghahanap, pagbababad
sa presensya ng Panginoon. Yun lang po. God bless. Sige po, tayo po ay tumayo lahat. Pangwakas na panalangin. Lord God, thank you for everything, Lord God. Salamat, Panginoon, sa inyong mensahe, Panginoon, sa gabi nito, Lord God. Napakabuti mo, Panginoon, dahil sa inyong salita, Lord, na nagbibigay sa amin ng lakas, Panginoon. Salamat, Lord God, at dalahan ko, O Diyos, na ang amin pong napakinggan ngayon, Lord, ay amin pa po, Lord, magamit sa pang-araw-araw naming buhay, Panginoon, Lord God. At salamat din, Lord, sa week na to at ma-apply din namin, Lord, sa araw-araw naming buhay ang iyong salita. At sa darating pang mga linggo, Lord, kayo pa rin pa, Lord, ang patuloy na mag-ingat sa amin. At sa amin din po, Lord, na pag-ihiwalay ng aking mga kapatid, Lord God. Kayong magpapalat, mag-ingat, Panginoon, at maging sa amin, Lord, na nagbigay ng mensahe sa araw na ito sa akin. Aming pastor, Panginoon, patuloy mo po, Lord, ang kalakasan at buong pag-iingat sa kanyang buhay. Pagpalain mo po, Lord, ang kanyang ginagawa at sa lahat ng kanyang nakakasalamuha, Panginoon. Lord God, we thank you for everything, Lord. Ikaw lamang ang aming tinataas sa gabi nito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Bless po ba kayo ngayon, gabi? Kaya po nung ating awitin, di ako magsasawang lumapit sa iyo. Kaya ni Maria, tayo sa magsawang lumapit sa Diyos. Hindi naman tayo lalapit sa Diyos kung may problema. No? Talagang kung may problema, wala. Kailangan nandun yung ating paglapit sa Lord. Sabi nga na Pastor Rama, yung ating intimacy kay God, yan ang napaka-importante sa buhay ng Kristiyano. Sige, awitin natin. Hindi ko kaya mabuhay. Hindi na mabuhay. Sawa, lumapit sa iyo. Ikaw ay susanais ko. Dahil ikaw ang aking kalakasan, pag-asa ang buhay ko. Di ko kaya mabuhay kung wala ka sa piling ko. Isa pa. Sawa, lumapit sa iyo. Ay ko, ikaw ay susanais ko. Dahil ikaw ang kalakasan, pag-asa ang buhay ko. Di ko kaya mabuhay kung wala ka sa piling ko. Kay saya-saya ng puso ko ito. Damang-dama ang tanas na galing sa'yo. Pag-ibig mo yung maapaw sa buhay ko. Di ko kaya mabuhay kung wala ka sa piling ko. Kay saya-saya, kay saya-saya ng puso ko ito. Damang-damang lakas na galing sa'yo. Pag-ibig mo yung maapaw sa buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Narasan kay saya-saya, saya-saya ng puso ko ito. Damang-damang lakas na galing sa'yo. Pag-ibig mo yung maapaw sa buhay ko.
mabuhay kung wala ka sa piling ko. For the last time, di ko kaya mabuhay kung wala ka